Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makil. On today's video po mga kapatid, maglalagay po tayo ng automatic transmission fluid sa ating carburetor. Yan, lalagyan natin ng automatic transmission fluid yan. Bakit mga kapatid? Natin po natin, kaya tayo maglalagay ng automatic transmission fluid is para po malubricate yung ating shaft. Ayan, ang shafting natin. Ayan, throttle shaft natin, malubricate yan ng ating automatic transmission fluid. Kasi mga kapatid, pag umaandar yung makina, ihigupin ng carb yung automatic transmission fluid and mag-i-spread out po yan sa ating shaft at sa ating bushing. Yan. Bakit po kailangan nating lubricate ang ating shaft tsaka yung ating bushing? Primarily, lalo sa mga kapatid po natin dyan na nakakaranas na nagda 900 or 1,000 yung kanilang RPM during idling, and then pagka tinutulak mo pabalik pa ganyan, nag-800 siya. Nagno-normal ang kanyang RPM. So ibig sabihin noon mga kapatid, yung ating carburetor is kulang po ng lubrication. Wala na siyang lubricant. Nagbabakal sa bakal na po yung ating throttle shaft and yung ating bushing. Kaya once in a while kailangan po nating malubricate yan. Yan. And hindi lang po yan ang benefits na makukuha natin sa paglalagay ng automatic transmission fluid sa ating carb. Kung kayo po ay mayroong sticky valve, kung mapapansin nyo yung inyong vacuum gauge, kung siya po ay mayroon siyang parang flickering siya, mga ganun minsan siya, yan, try nyo lagay ng automatic transmission fluid sa ating carb. Kasi po mga kapatid, itong ating automatic transmission fluid, pag pumasok po yan sa ating intake manifold, i-spread out po yan sa ating valves. Kaya kung ano man yung nagkokos ng sticky valve, natatanggal siya, yung mga carbon, sludge, yan. And meron tayong tinatawag na varnish sa loob ng ating intake manifold. Nalilesen po yung varnish na yon. Varnish po yung pang varnish, kaya nga varnish. Doon po kumakapit yung sa varnish yung mga sludge na ating makina. Kaya nakaka-reduce po yon ng sludge. Yan, mga kapatid, ito nga po pala ang paglalagay ng automatic transmission fluid is an old forgotten na routine sa pag tune up. So sa ating tune up, syempre kasama na yun yung pag-tune up ng valves, palit ng oil, lahat ng mga oil, totono mo yung carb, kasama na po dyan yung paglalagay ng automatic transmission fluid. Ang demonstrate ko lang po sa inyo yung paglalagay automatic transmission fluid. Pero yung routine talaga is una muna is tubig. Pag nilagay mo naman po ng tubig ang ating carburetor, habang maandar siya, ginagawa niya, pag pumasok sa intake manifold, nadidecarbonize po yung ating mga pistons yan. Nadidecarbonize po siya. Nakakalesan po siya ng carbon sa ating makina. And then ang susunod na procedure dapat sana niyan is ito lang. So ito lang muna ituturo ko kasi ayan, ito lang yung kailangan ng ng aking makina. Sinisigurado ko lang na magkaroon siya ng lubricant kasi matagal ko na siya hindi nalulubricate. Kasi yung mga kapatid, pag yan po ay hindi natin nilubricate, pag yan nagbakal sa bakal, dyan po nagmumula yung kalog o yung throttle shaft play. Yan, kaya kailangan din po ng lubricant yung ating shaft and bushing. Kaya nga po mga kapatid, ang billing ko po sa inyo mga kapatid, wag nyong i-sprayan ng carb cleaner yan, yung ating carb. Meron
kasing ginagawa yan, si carb cleaner. Yan, halimbawa, itong carb cleaner na to. Yan. Andar ang makina, spray, hige, rev, spray. Yan, yan. So, you see, carb cleaner, hihigupin ni carb. Pupunta dito sa ating shaft and bushing. Ngayon kung mga kapatid, ginagawa, alam niyo naman ng content ito. Alam ko, asito ng primary component nito eh. Madali siya mag-dry. Tsaka nakaka-dry out po siya ng ating throttle shaft, tsaka bushing. Pag na-dry out po yan, wala yung lubricant. Pag gamit kayo ng gamit, ganyan siya ng ganyan. Ito ating shaft, ayan. Yan, nagkakaroon siya ng throttle shaft. Ayan. So, ayan. Turo ko na sa inyo kung paano. Ang unang procedure po natin mga kapatid is kailangan fully warmed up po ang ating makina. Bali po mga kapatid, kailangan warm up siya, and then maganda niya, patakbuhin nyo muna. Ito maganda yung pagkaka-warm up ko dito kasi galing po ako ng Dao, may binili ako, yan. So pagpasok niya dito, yan, maganda yung galing sa takbo. Talagang mainit yung makina. Yan, yun ang importante po dito sa gagawin natin, no? Mainit na mainit yung makina. Pangalawa, maganda tayo ng ganito. Siguro magandang kadaming automatic transmission fluid. Ayan, maganda mayroong sa sprayer natin lagay para may control tayo ng ating oil. Then next, taas natin yung RPM. Siguro mga 1,000. Maglalagay po tayo ng oil doon po sa ating sa primary side. Dito po. Ingatan niyo na huwag papasukan yung sa loob. Yung vent ng ating carburetor, iwasan niyo na huwag malalagyan ng oil ha. Yan. Drive nyo lang siya.
dito. At ay nagpaging dito. Ayan. Mawawala rin po yung mga kapatid. Ngayon, after nyo maglagay ng langis sa ating kurkurador, maganda po niyan, mga itakbo nyo muna na siguro mga 1 kilometro. Yan para mabawasan yung langis. May malamang baka may konting langis na maipit doon sa ating exhaust. Yan. Yan para patanggal yung puting usok na yan. Yan, itakbo nyo na lang. Yan, makakita nyo. Mawawala din yung usok na yan. Okay, siguro pwede na natin ibaba yung RPM sa 800 RPM. Pansinin nyo mga kapatid, after ko maglagay ng automatic transmission fluid, mas humino yung andar ng makina ko, and nag 22 inches of mercury. Kaya bumaba lang siya dahil may load ng ating fan. Yung fan po natin kasi sa automatic yan, hindi yan nakarekta. Yan, pag namatay yan, babalik yan sa 22 inches of mercury. Sinisilip ko yung aking shaft dito. May konti siyang oil. O talagang nag-penetrate nga yung oil na nilagay natin. Pero mga kapatid, sa mga yung may mga kalog na yung ano yan, makikita nyo mga kapatid, lalabas doon yung yung oil na nilagay natin. Palibasa itong aking throttle body, bago po yung throttle body na yan replacement na yan na GTX brand ito. Ang aking throttle body, medyo masikip pa yung core niyan, kaya di kasi nung lumuwa ng langis. Pero pag yung medyo may kalug-kalug na yan, ganyan nangyayari. Makikita nyo, lalabas dyan yung automatic transmission fluid. Minsan nga pag kami throttle shop plane kitang-kita nyo basa ng langis dyan, lumalabas yung basa ng gasolina. Lumalabas na po dyan yung gasolina. Lumalabas dyan yung gasolina. Ayan. Yeah, so sana po may natutunan po kayo sa aking video. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.